Masayang araw mga ka-PL. Grabe! Talagang hinahanapan po nila ng butas ang Davao City mga kababayan. Para lang siguro masira ang mga Duterte. Abay, naririto na po sa Davao City mga kababayan ang mga taga-DPWH, ICI, kasama pa si Mayor Magalong para mag-imbestiga. Pero kasama ang palad mga kababayan, ayun, umuwi ho silang luhaan. Wala sila nakitang anomalya sa Davao City mga kababayan. Pati yung tawag nito, road slope protection, inimbestigahan. Hoy mga tanga! Ang baha nasa Cebu. Maliwanag na wasak-wasak, sira at palpak ang flood control project sa Cebu kaya nagbaha. Pero sa Davao City kayo nag-imbestiga. Kung hindi ba naman kayo mga tanga ng isa't kalahati ito po yung balita. Basahin ko po mga kababayan. Panoorin na rin po natin yung video pagkatapos po nito. Tignan. Dumating na sa Davao City sina Baguio City Mayor Magalong o Mayor Benjamin Magalong, DPWH Yusek Arthur Bisnar Jr. at ICI Specialist Advisor General Rodolfo Azurin Jr. para sa isasagawang inspeksyon ng flood control project sa District 3, mga kababayan. Ano daw? Para magsagawa ng inspeksyon o pag-iimbestiga na rin, mga kababayan, sa flood control project sa District 3 ng Davao City, mga kababayan. Pero yun nga, kasama ang palad, umuwing luhaan ang mga tanga. Wala silang nakitang anomalya, mga kababayan. Ang hindi ko maintindihan dito, ito lilinawin ko lang hindi ko po binabanatan si Mayor Magalong. Klaruhin ko lang. At magtatanong na rin ako, mga kababayan. Kayo, maaaring masagot ninyo, maaaring meron kayong idea, pero ako, hindi ko maintindihan Bakit kasakasamang lagi si Mayor Magalong sa ganitong klaseng trabaho ng DPWH, ng ICI? Samantalang nag-resign siya o umalis siya sa ICI. Hindi ko malaman kung ano gustong palabasin itong si Mayor Magalong. Di kaya nagpapabango lang itong mama na ito? Hindi naman siya in-appoint ni Bongbong Marcos at hindi rin siguro sa inutusan ng DPWH, ng ICI, na sumama sa ganitong trabaho ng ICI at ng DPWH o sa madaling salita, sa mga pag-i-inspeksyon at pag-iimbestiga sa mga flood control project. Bakit parang masyadong pakialamero na yata itong mama na ito? Nagpapabango lang ba ito? Baka nagprepara na ito, mga kababayan, at planong tumakbo sa pagkasenador sa 2028. Malay natin. Ito po yung video. Panoorin po natin, mga kababayan, ang katangahan ho nila. Pati po yung yung road slope protector, mga kababayan, inimbestiga. Ito, panoorin natin. Ayaw, di ba? No. Kita nyo na? Road slope protection na lamang po, mga kababayan, kinana pa nila.
Ha? Dinamay pa. Walang makitang palpak po kasi sa flood control project. Pati yung rockfall netting, mga kababayan, wala sila makitang palpak, walang nakitang anomalya. Dinamay na po pati road slope protection, mga kababayan. Talagang naghahanap sila ng ng butas para masira ang Davao City at ang mga Duterte, mga kababayan. Kita nyo na? Lahat yan, utos ni Bangag, mga sigurado ako, mga kababayan. Wala namang ibang nag-iinit sa sa Davao City kundi si Gonggong Mark Rox lang naman. Mga kababayan 'Di ba? Pero ayun, kasamaang palad, wala silang nakitang anomalya. Lumayas, nilisan ng Davao City, bumalik sa Maynila, mga kababayan, ng luhaan. Pero ang Cebu City na ngayon binabaha at kasamaang palad, wag namang sana baka maulit pa kasi may papasok na naman na bagyo, baka bahain na naman. Hindi ho nila iniimbestigahan. Mga tanga talaga, mga kababayan. Napapaghalata, no? Napapaghalata. At ito ang malupit ngayon, mga kababayan. Ito ho ang malupit ngayon. Alam nyo ba, mga kababayan, na ang ICI, ang ICI, swerte, mga kababayan, walang kapangyarihan. Hindi naman ganun kalakas ang ICI. Pero alam nyo ho ba na pinondohan po, napakalaki po ng pondo. 41.4 million. O ito, the Office of the President orders the release of the 41.4 million budget for Independent Commission on Infrastructure, ICI, for 2025 according to Executive Director Brian Kit Hosaka, mga kababayan. Ang laki ho ng pipinondo ho sa kanila. Para lang po yan sa taong 2025. Ilang buwan na lang po. Ano na ba ngayon? Nobyembre, Desyembre. Nagbagsak pa ng 41.4 million. Tiba-tiba. Magdadalawang buwan. Bawas na ang Nobyembre Hindi na buong 2 buwan yan. Desyembre buo pa. Ano petsa na ngayon? 5. Nagbagsak pa ng 41.4 million ang bangag na presidente. Ang laki ho ng pondo nila. Pero wala naman sila naipapakulong ng mga kawatan. Lalong-lalo na yung pinangalanan. Martin Romualdez at Saldico. Di ba? According to Hosaka, the exact approved initial operating budget for the ICI for this year is 41.4 million, mga kababayan. Initial pa po ito, Initial pa po ito. Ayon kay Hosaka, 41.4 million. Initial pa po ito sa loob lang ng 2 buwan gagamitin. Kasi siyempre, January, iba na po, 2026 na ho yan, mga kababayan Yung budget ng 2025, sa 25 lang yan. Yung sa 26, iba na naman yan, mga kababayan. Ganyan sila, tiba sila ngayon, mga kababayan. Initial pa ho yan. Pwede madagdagan, pwede pang mabawasan, pero malabo na po itong mabawasan. Kasi, sinabi na ni Hosaka na 41.4 million. Posible pang madagdagan ito. Ang laki ng pondo. Hindi na lang itinulong yung 41 million doon sa Cebu. Ang tatanga talaga, no? Nagbaba pa ng pondo, alanganin ng petsa, Disyembre na, magtatapos na ang taon, mga kababayan. Di ba? He says the DBM has also approved the ICI's staffing
pattern and creation of 172 contractual position within the commission. O, kita nyo? Ha? Mga kababayan, ang laki ng pondo, wala namang silbi ang ICI na yan. Pustahan tayo, walang maipapakulong yung ICI na yun ng mga kawatan. Oh, kahit man lang nga siguro maipatawag si Saldico, hindi magagawa ng mga yan. Sige nga, tignan natin ang galing nitong ICI na ito. Kung talagang maipakulong sila, kapag mayroon silang naipakulong, mga kababayan, believe ako sa kanila at hindi tayo dapat manghinayang dito sa ibinaba nilang 41 million. 2 buwan na lang nila gagamitin to. Limas to. Magdi-Disyembre na. Baka bonus din to. Ha? Hindi kaya, mga kababayan? Baka, sige, yan na, inyo na yung 41 million dyan. Ha? Pero pag 0.4, pang for the boys nyo na lang yan. Kayo nang bahala, maghati-hati kayo dyan. Si Marcos ang bumuo nitong ICI, mga kababayan sabi nga ni VP Inday Sara, yung confidential fund ni Marcos, yun di umano ginagamit, pondo ng ICI. Tapos, iba na naman ito. 41 million. Diba? Ang laki ng bonus ng mga animal. Ang Cebu binabaha, hindi inimbestigahan, nagpunta sa Davao City. Mga bobo! Ito pa isang balita. Anak na tutsa talaga itong mga balita na ito. Matatawa ka na lang No? Kinumpirma po, mga kababayan, ni Tuta Soto na nakipagkita siya, nakipag-meeting siya kay Martin Romualdez. Panoorin po natin ang video. Basahin ko lang muna ito. Pulong ukol sa Blue Ribbon Committee hearing. Diyan pa lang, Yan pa lang, mga kababayan. Pang! May something na napapaisip na tayo Bakit? Ukol sa Blue Ribbon hearing. Pagpupulong. Nino? Kinumpirma ni Senate President Tito Soto na makikipagpulong siya kay dating Speaker Martin Romualdez para talakayin ang susunod na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Bakit hindi nyo na lang ipatawag Tito Soto, si Romualdez sa Blue Ribbon Committee? Bakit kinakailangan nyo pang pulungin siya nang hindi nakikita, hindi nalalaman, hindi naririnig ng tao kung ano ang pinag-uusapan ninyo? Sa palagay nyo, matatahimik ang kaisipan ng ating mga kababayan gayong kayo'y nagpupulong sa isang tagong lugar na kayo lang ang nakakaalam, walang media, Sa palagay nyo, mapapalagay ang isip ng ating mga kababayan na wala kayong pinag-uusapang papabor kay Romualdez sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee? Senator Tito Soto, kaya ka binabanatan ni Anjo Iliana Kumakampi ka sa mga kawatan Di ba, mga kababayan? Ano iisipin nila sa atin? Tama itong ginagawa nila? Magkikipagpulong, mag-uusap-usap sila nang hindi man lang natin nalalaman kung ano pinag-uusapan nila? Natural. Mag-iisip tayo ng iba. Di ba? It might be later or tomorrow. O yan basta within next few days, we will be able to talk ayon kay Soto. Mag-uusap na nga sila. Kasunod ito ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na iimbitahan ng Blue Ribbon Committee sina Romualdez at dating ako, Bicol Representative Saldico sa investigasyon sa flood control project. Maniniwala kayo na dadating sa investigasyon si Saldico, mga kababayan? Lulutang pa kaya yung animal na yon? Samantalang kanina lang na pag-usapan natin
Meron na di umano siyang death threat. Siyempre, dahilan niya na yun. Idadahilan niya na yun para hindi siya makadalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ay, hindi na ako pupunta. Meron na akong DT. Oh, may DT na ako. Baka magurgur ako dyan pag uwi ko ng Pilipinas. Yun ang gagamitin niyang dahilan, maaari, mga kababayan. Oh, iimbitahan si Romualdez daw, mga kababayan ha, sa Blue Ribbon Committee sa susunod na pagdinig. Pero, bago mangyari yon, kung totoo man na iimbitahan talaga nila si Romualdez sa Blue Ribbon, mga kababayan, teka, mag-uusap muna kami. Pagkikwentuhan muna namin kung ano yung itatanong namin sa kanya para meron na siyang mga isasagot. Style nyo, bulok! Ang tanga rin ito si Tuta Soto, mga kababayan, Alam na nilang mag-iisip ng masama ang ating mga kababayan, Dahil makikipagpulong siya kay Romualdez na hindi natin alam kung pinag-uusapan, Sinasabi niya pa talaga sa media. Ipinapakalat niya pa. Parang nang-aasar o hindi natin malaman mga kababayan kung ano motibo nitong tao na ito. Dadalo si Martin. Siyempre, kampante ng sasagot yan. Kasi doon sa pagpupulong na mangyayaring gagawin ni Soto at ni Romualdez, meron na mga possible na mga tanong doon. Sir, ito itatanong namin sa'yo. Pwede? Pwede. Ikaw nang bahala sumagot. Sagutin mo na lang para malusutan mo. Ginagawa niyong tanga ang mga tao. Hoy! Pero hindi nyo mapapaikot ang mga tao. Obvious. Obvious na meron kayong mga pag-uusapan sa pagpupulong ninyo. Bakit? May kasama kayong media? Wala naman Kayo-kayo lang mag-uusap Di ba mga kababayan? Sila lang mag-uusap. Alam ba natin pinag-uusapan nila? Hindi. Tsaka ngayon bubuksan ulit ang pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Dadalo na ngayon. Mga kababayan, si Romualdez na ang maaaring magiging resulta sa pagdinig sa Blue Ribbon Committee, mga kababayan, ay ilalaglag na lang ni Romualdez si Saldico. At yung testigo na mismong di natin alam, baka gawa-gawa lang ito ni Lacson nag-alari sa Hontivero siya, totoo kaya yung testigo niya? O baka yun magiging testigo para lalong sirain ang mga Duterte. Pwede naman kasing mangyari yun Di ba? Kasi nga, matagal na nating pinaghihinalaan na ikunokonekta na nila itong flood control project sa mga Duterte sa pamamagitan ni Senator Bongo. Di ba, mga kababayan? Hindi ka panipaniwala. Nakakaduda na po itong Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Wala nang matinong investigasyon mula sa Blue Ribbon hanggang sa sa ICI. Namamaniobra ni Romualdez tulad yan, mag-uusap yung dalawa. Ano iisipin natin? Di ba? Doon pa lang, meron nang mangyaring rehearsal sa mga tanungan. Ito, tanong namin. Ikaw na bahala sumagot, gandahan mo. Practice tayo. Mali. Ganito sabihin mo, yan, ayos yan. Ganon, di ba? Pwede naman kasi. Ang inang yan. Ginagago talaga tayo nito mga hinayupak na to, mga kababayan Pinapaikot tayo Akala siguro nila, hindi natin matutulungan yung laro nila Halata naman Di ba? Magantabay na lang po tayo, mga kababayan, sa magiging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung magiging maganda ang resulta ng pagdinig ng Blue Ribbon.
Baka katawa-tawa na naman yan. Pambubudol, ano? Paasa. At walang maipapakulong. Meron pa bang makukulong? Na sila-sila na lang? O ito pa isa, parang tanga nitong si Gonggong Mark Rox, mga kababayan. Ito, may panawagan ho siya eh. PBBM, nanawagang gawing simple lamang ang pagdiriwang ng Pasko bilang pakikiramay sa mga sinalanta ng bagyo. Hoy Marcos, nabuang ka? Pati ba naman yung kapaskuhan ng ating mga kababayang Katoliko, pakikialaman mo? Hayop na yan. Wag kang manawagan. Tumulong ka sa mga nasalanta ng bagyo. Lalong-lalo na sa Cebu. Mananawagan ka. Yun na nga lang ang magiging kasiyahan ng bawat Pilipino tuwing Kapaskuhan. Magsasama-sama buong pamilya, magkakaroon ng mga reunion mula pa sa ibang bansa, yung iba, mula pa sa mga probinsya, magsasama-sama para maging buo yung pamilya nila, maging masaya sila sa araw ng Kapaskuhan. Pipigilan mo pa. Wala ka na ngang naibibigay na maayos sa Pilipinas at sa mga kababayan mo, pati Pasko ba naman, pipigilan mo pa. Di ba? Bangag talaga tong tao na to, mga kababayan. Anong karapatan mo? Na napagbawalan mo ang tao? Hindi naman pera ng gobyerno yung ginagastos ng mga tao sa Kapaskuhan eh. Napakaraming problema sa bansa. Karapatang sumaya ng ating mga kababayan sa araw naman lang sana ng Kapaskuhan. Dahil hindi nasisiyahan ang ating mga kababayan sa administrasyon mo, sa pamumuno mo. Huwag kang makialam kung maghanda sila ng litson, bongga yung kanilang Kapaskuhan. Wala kang pakialam dahil wala kang ibinibigay na maayos para sa ating mga kababayan. Simpleng pagbaha, simpleng pagpapakulong sa mga pinangalanan ng mga testigo, hindi mo magawa. Pati ba naman yung Pasko, pagbabawalan mo pa? Maghanda ng bongga yung ating mga kababayan? Ilintik kayo sa Palasyo Malacanang kahit hindi Pasko, ordinaryong araw. Napakasasarap ng mga kinakain ninyo. Pinagbawalan ba kayo ng mga Pilipino? Samantalang yung kinakain ninyo, mula yan sa pera ng sa pera ng ating mga kababayan? Marcos? Pinagbawalan ba kayo? Dapat nga kami itong may karapatan na magbawal sa inyo eh. At silipin kung ano yung mga sinusubo nyong pagkain eh. Para mabawas-bawasan mo lang yung gastos eh. Di ba, mga kababayan? Wala kang karapatan, Marcos, na pagbawalan yung ating mga kababayan. Ang kapal na mukha mo. Visit na to. Pagbabawalan pa yung mga kababayan nating Katoliko na maghanda ng bongga. Kayo nga kahit hindi Pasko, bongga eh. Kahit hindi Pasko, meron kayong mga paputok dyan sa Malacanang na milyon-milyon ang halaga kamamahal ng mga yan. May pupunta lang ng mga bisita. Di ba? May bibisita lang sa inyo, meron na kayong mga fireworks. Di ba gastos yan, mga kababayan? O yung ating mga kababayan gagastos para sa kanilang pagsalu-saluhan sa araw ng Kapaskuhan, pagbabawalan pa ni Bangag, tanga talaga mo. Huwag kang makialam kung ano ang ihahanda ng mga kababayan natin sa araw ng Kapaskuhan dahil karapatan nila yan. Ipagbawal mo kung meron ka magandang nagawa sa ating bansa. Kung nakatulong ka sa kanila, yan. Ipagbawal mo pero wala ka naman nagawa, yun na lang sana magiging kasiyahan nila. Hahadlangan mo pa. Hindi ka nga namin hinahadlangan kumain ng pulburon eh. Hinahadlangan, pinagbabawalan mo mga kababayan natin. Presidenteng tanga, mga kababayan.
pulburon pa more. Yan ang napapala ng taong mahilig sa pulburon. Hindi na maayos ang mga sinasabi, mga kababayan. Di ba? Meron pa ba tayong pag-uusapan? Wala na. Yun na po, mga kababayan. O, kita-kita po ulit tayo bukas. Hanggang dito lang po muna. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.